Ayan. Magandang hapon. Pasensya na medyo nahuli ng bahagya. Pakisabi po kung may audio na. Pakisabi lang po kung may audio na. Magandang hapon. No sound. Okay, meron na po ba? Paki-check lang po kung meron na pong sound. Wala pa bang audio? Oh, may audio na. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz-Angeles. Ito po ang Luminous. Sa dami na po nangyayari. Teka, mag-on pa na pala akong ilaw dito. Naku, pasensya na. Nakakataranta lang yung mga ganap. So, three things. Oops. Sorry. Yan. Sorry. Three things po na nayanig ang mundo natin. First, nag-withdraw po ng candidacy for Vice Mayor, si Vice Mayor Baste Duterte ng Davao City. At ito daw ay base sa instructions ng ate niya na si Mayor Sara Duterte. Shortly after that, nag-withdraw din ng candidacy for Mayor si Mayor Sara. At in-announce na tatakbo po bilang Mayor si Vice Mayor Baste Duterte. Saya, no? Hindi naman sinabi po ni Mayora kung ano, sakasakali man, ang itatakbo niya. Now, shortly after that, may lumabas, well, hindi naman siguro after, baka during, kaninang hapon din po, nangyari, nagbigay ng speech si Vice Presidential Aspirant, Senator Bongo, at medyo emotional po siyang nagsabing wala siyang magagawa kung sakasakaling kinailangan siya ng presidente na mag-withdraw. Sinabi rin niya at inamin niya sa ilang araw, 38 days niyang pagiging kandidato bilang vice mayor, medyo nadudumihan daw siya, madumi daw ang politika. Ito, gawa nitong mga pangyayaring ito. O, tignan natin dito sa announcement ng PTV. Ang sabi, maaaring may magbabago sa mga tatakbong posisyon sa mga darating na araw. Ang problema po dyan, kailangan umiwas. Gustuhin ko man pong magsilbi sa inyo bilang vice-presidente dahil sa kagustuhan ng mahal na Pangulo, kailangan ko pong umiwas. Oh, sorry, mali. Ibig sabihin, siya yung umiiwas, hindi daw ito utos ng presidente. Kailangan ko pong umiwas, malalaman niyo po yon sa mga darating na araw. Naging emosyonal si Senator Christopher Bongo sa kanyang talumpati sa Antipolo. 38 days na aniyan siyang kandidato bilang presidente, pero malalaman na lang sa mga susunod na oras. In the next few hours, ang changes sa mga kandidato. Kung kailangan kong umiwas, wala po akong magagawa, pero ito lang po ang maipapangako ko sa inyo. Kahit kapitan, kahit ordinaryong tao lang po ako, patuloy po akong magseserbisyo sa bansa. This sounds suspiciously, to me anyway, like a semi-farewell speech, ano? Parang lumalabas na he might have to withdraw. So, ano yung mga nakikita natin? Mayor Sara is no longer running for mayor of Davao City. At sa ngayon po, ang nakikita natin, it's wide open for her to run for national position kasi wala naman din pong sinasabi si Presidente Duterte na siya po ay tatakbo bilang vice-presidente or some other national position including but not limited to Senate o bilang senador. Maraming salamat nga pala kay Nathaniel Quinto sa inyong super sticker. Alright, so ito na po yata, posible, ang hinihintay natin. What we're looking at are the possible scenarios. Bago po nagtalumpati si Senator Bongo, ang pinaka-obvious was that Mayor Sara would run for, well, vice presidency in support of PBM because meron siyang nabitiwan na salita in an interview last week na if she would consider she might consider running for vice president, di ba? Ngayon, parang gano'n na nga because vice presidential aspirant Senator Bongo is the one who's getting emotional saying na baka kailangan niyang umiwas. So, however, neither the camp, wala pa yata akong nakikitang reaksyon galing doon sa kampo ni former Senator Bongo and foremost presidential aspirant BBM, di ba? So, tingnan po natin, wala pong sinasabi kung ano yung mga posisyon na
itinatakbo nila. And ako, I want to play safe because unless they themselves say it, we will simply assume that no, for the moment, BBM is still running for president and Mayor Sara is running for a national position. Hindi pa po natin alam exactly what national position that is. Hindi naman din po masama na mangarap tayo, di ba? So ako, the tandem is good to go. um, BBM Sara, Sara BBM, basta it's that tandem, pwede nang mag-uwian yung ibang mga kandidato. Pwede nang maging thank you girls, di ba? So, wala rin akong nakikitang mga reaction pa galing sa mga kabilang parlor. Gayon pa man, syempre, di ba, ano yung nangyayari sa umpisa? Shock, denial, feeling of betrayal. Bago dun sa, tapos bargaining, and so finally, acceptance, di ba? So, tingnan natin kung dadaanan pa nila yung mga stages of grief. Maraming salamat, Ma'am Ana, ha? Ito, sabi ni Jing, para akong kinikiliti na hindi ko maintindihan. So, para sa akin, this is purely opinion, kahit naging roller coaster ang ilang mga araw, ganun pa rin ang pagtanggap ko dito sa balitang ito. Sa balitang ito. Masaya, pero until the announcement is actually made, di pa rin ako makakahinga. Gayun pa man, di ba? If this should happen, then, PRRD must have pulled something off. Talaga, 'di ba? Hindi ko pa maaaring i-discuss yung mga naririnig ko. I've put together a story on this one, pero I don't think it would be fair na pag-usapan until the announcements are made. Gayun pa man, I think that the president really is the moving force somewhere in here. And this is whatever is going to happen is going to happen. Ayoko mag-hope na ayokong masaktan, kumbaga. But I like the idea that Senator Bongo is being gracious here. Inuuna na niya at sinasabi niya na if he has to, sa to be fair, no, to all the parties involved. Pagka nakakahinga na tayo, everybody either made this possible or just breathe. We're still breathing. Yan. And maraming nagsasabi, anyway, Senator Bongo is still a senator. That is correct. Kasi midterm siya eh. And ayun. Pasensya na, medyo maano yung ating internet, hindi nakikisama yung ating internet. Tapos yung ilaw natin, malakas yung afternoon sun eh. So ayan. Eto, sabi ni String Miklat, if ever, and I really want to manifest this, that Sara substitutes as Vice President, when we do recommend her to do so, on November 15 or before the 15th? I think that she should do so the moment that she's sure. Yun lang po. Para sa akin kasi, November 15, that's an artificial deadline. Sa totoo lang, she can substitute anytime before elections. November 15, yan lang po ang date para maisama yung pangalan doon sa balota. Ngayon, eto na lang yung what's left to discuss are the details. So, si presidential aspirant BBM has no vice president doon sa Partido Federal. So, may mga bukas po ang vice presidential, pwedeng mag-substitute si Mayora sa PRP, which is the most obvious for her to run. I'm not sure kung merong nag-file dun sa sa lakas. Pero if she's running for vice, then she can substitute in PRP.
in Miriam's party, People's Reform Party. Kasi yon nakapag-file sila ng vice presidential candidate. On the other hand, if she runs for president, pwede rin po doon. Diba? Um, Another thing that we need to acknowledge is yung role ni Senator Bato dito. Remember, like something like last week or so, nag-usap sila ni Mayora. And then they both came out of it, relieved with Mayora Sara saying, thank you for your wisdom. And Senator Bato constantly and consistently saying, pwede pang i-convince, mukhang mako-convince na, and so on. So it was Senator Bato who kept the torch burning, di ba, for a candidacy for national position ni Mayora. Like I keep saying, I'd like to be very careful kung ano ang magiging posisyon na itatakbo ng ating mga kaibigan, di ba, mga inaasam natin, whatever it is they want, basta I support that tandem. And I think we all support that tandem. Okay? Sabi ni Vikings Roger, Sara ang president, not anybody. Bakit may question mark? Ito, sabi ni Jade Kevin Santos, pakikamusta po mga ospital, baka dumami ang kaso ng heart attack. Well, definitely, alam ko mga tumataas ang presyon ng mga tao ngayon. So, ano ba ang kailangan nila, di ba? Yung mga para sa yung mga, ano ba yung gamot? Amplot. Para sa high blood. Diyos ko, hindi ko pa alam pa kasi yung mga yon. Huwag po kayong mag-away ha. Dito, sa akin nga, let's wait for them to announce their positions. Hindi tayo nasa posisyon makipag-away sa mga followers ng either one of these of our aspired for na candidates. Diba? Huwag po tayong mag-complicate ng matters. They will tell us naman kung merong issues, diba? At alam mo naman itong dalawang to, they're both all about politics being addition. So lalo-lalo na si BBM. So I really do not see how people can pick fights in his name. Siya mismo, tignan mo, nung sinabihan niya si Madam Lenny o sabihan mo naman yung mga tao mo na i-withdraw na nila yung disqualification ko. O di ba? Yun ang sinasabi dito. Sinasabi niya, instead of saying, ikaw Lenny, kasalanan mo to, ikaw to, di ba? He just says, sabihin mo naman yung mga followers mo, withdraw na nila yung disqualification. Tapos ganun pa yung pagkasabi, di ba? I-withdraw nyo na. Parang kulang na lang sabi, alam naman natin lahat na kayo yan eh. Di ba? Alam niya, ako usually very, very careful ako pag wala pang announcement. Remember, nung meeting sa Cebu, post lang ako ng post. We did a live, of course, pero hindi pa tayo nagde-dare na mag-hope kasi nga, I want to hear it from them. Today, with the withdrawal of Mayor Sara from the mayoralty race sa Davao City, meron ng talagang matinding dahilan para mag-hope tayo. Sabi ni Ma'am Cecile, I love Sara, but for now, dahil nauna na mag-file si BBM for president, for me, mag-VP muna siya para next election, Sara all na for president. Ako, I will never presume to tell any of them what position they should run. Alam na nila yon. Hindi ako mag-a-analyze dito. I mean, I understand the pros and cons of both positions. Pero, in fact, I'm heartened dun sa posisyon. Nakita niyo yung posisyon ni BBM regarding the drug war. Diba? Ang sabi niya, sure, pwede pumunta dito yung mga International Criminal Court. Pero punta sila dito bilang turista. Gusto naman natin maraming turista, no? Pero hindi bilang mga investigador. Kasi wala na silang jurisdiction sa atin. Diba? Which is his way of saying, I'm not going to let these people get to President Duterte. Diba? So that's a good sign. That's a good sign. It also means it's an excellent sign. In fact, that solidifies the
our analysis that Mayor Sara can work with BBM. Diba? Ito si Kebs14 says, we love Senator Bongo. It's just not the time for him. Maybe in 2028, as Sarah's running mate for VP, we need him as Senate President so executive and legislature will be in a good relationship. Wala naman po tayong issue dyan sa pagiging, kung sino man ang magiging Senate President. Maganda sana if it was President Duterte, pero as Mayor Sara had told us herself, isa lang po sa kanila ang tatakbo for a national position. Ito si Yuri Corpus, yes po. In fact, it's posted here, yung summary ng PTV. Ayoko kasing gamitin yung video dahil I'm not sure if the audio will work. Sabi ni JB, remember, ang aim natin is to eliminate the dilawans kaya dapat magkaisa tayong lahat. Totoo yan. And I think that we should watch out for agitators. Yung mga taong pag-aawayin yung mga following ng dalawang kandidato. Kasi ako personally, following ako ng pareho. So hi! Diyos ko! Yun. So, nobody between loyalists and DDS are fighting each other. It was Paglinawan who provoked two parties to argue. I think I agree with that also. However, let's still be on guard because elections are about addition. Elections are about all of us coming together, getting people to vote for this tandem or the tandem that we want or, whatever. Basta dagdag. Ngayon, yung 3% dyan or 4%, wala na tayong magagawa sa kanila. So there's really no point trying to convince them. Hindi na sila magpapakonvince. So yung mga engagements na yung mga away-away na ganon, you can ignore them. Just walk away from that one. Yung mga seryosong diskusyon, sa mga taong willing pa magpa-convince, yun ang papatulan natin. Hindi kailangan tayong makipag-away. Diyos ko, sino ba naman sila? Diba? Bibigyan nyo lang ng much needed or much desired pansin nila, di ba? Okay. Now, while we're talking about what Senator Bongo might do, hindi pa rin po sigurado yan. Pero matindi po yung pahiwatig niya. Matindi din po yung pahiwatig dun sa pag-withdraw ni Mayora dun sa candidacy niya bilang Mayora ng Davao City. Ngayon, eto yung tanong. Was this the plan all along? Di ba? Were they trying to work something out kaya hindi nila ma-announce at the time that they had originally wanted to announce it? Ito yung mga misteryo ng buhay na one of these days we're going to find out. Diba? Sabi ni Fernando Cruz, sa Sunday, red and green motorcade, saya niyan, panalo. Actually, yung motorcade na yon ay hindi para maghikayat pa ng mga additional na voters, pero that will if there is one, it will be a show of force. Gayon pa man, sinasabi ni Mayora Sara, hindi siya sang-ayon sa mga motorcade kasi nga, save the earth. Ito sabi ni Pao, kahit sang vlogger, pa lumabas si Madam, wala na, tapos na ang eleksyon pag lumipad ang agila. Yun nga yung maganda dyan eh. So yun na nga yun. Kumbaga ang mangyayari, lilipad na nga ang agila. Ay! Parang ang feeling ko, biglang, na-secure natin yung parang sa But you know what? I think na nakakayanan lang ni Mayora to consider a national position. Wait we don't know what position that is. For all we know, she'll be running for Senate. Di natin alam, di ba? She can run for President, Vice President, or Senate, or because these are the national positions. Kaya ayokong magsalita, di ba? Hintayin natin na silang dalawa ni BBM ang mag-announce. Pero alam nyo, tama itong mga nagsasabi na ang focus dapat natin, hindi doon sa mga kandidato natin. Kasi ang laki ng possibility that it's going to be the tandem that we want. Ang concentration natin is how to stick it to the other side. Parang, kamusta naman yung
yung plan para sugpuin ng COVID, di ba? Sabi ni Dij, kakainin na ng agilang mga ahas ng bayan. Okay. At sabi ni Mari Dalman, I'll stay away from brewed coffee for now. Diyos ko, nakaapat na ako, pero itong balita na to is the moral equivalent of something like 10 cups of coffee, di ba? Tsaka isang bag ng tsokolate. Eto, how about yung DQ ni BBM attorney? I really don't even consider that. Para sa akin, ang tanong lang is kung ganong kabilis madidismiss yung kaso na yan. Masyadong solid po yung batas eh. Masyadong solid po yung jurisprudence for that at masyadong late na nila binibring up ito. Okay. Yung mga nagsasabing she's running for this or that, ganito. Guys, I don't care what you read or what you analyze about it. I will not make a categorical statement. Okay? I won't. I want them to be the ones to tell us. Kasi pwede akong mag-analyze at sabihin ko, hindi, mas maigi kung dito siya tumakbo, mas maigi kung dito. 'Di ba? No, let them let them do it because I'm sure alam nila kung ano yung mas kakayanin nila. At tatandaan, about a week ago, yung after the Cebu meeting, tapos nung nagkagulo-gulo na naman, anong sabi ni Manang Aimee? They were prepared to run for Vice President. Meaning, BBM was prepared to run for Vice President. So, 'di ba? Like I said, walang kasiguruhan ito. For all you know, tama kayo na she's running as vice. Pero ako, hindi ko pangunahan yan. There are just too many factors here na I cannot say either one with absolute certainty. Sabi ni Bayan Nera, ang daming manghula sa channel na ito. Sobra naman kayo. Pero masaya naman, 'di ba? Ito sabi ni Lane, naku, hindi ko na mahabol 'yan. Ni Lan, halatang kinikilig ka, attorney. Hindi ako kinikilig, natutuwa ako kasi 'di ba? As of last week, ganito yung senaryo. Nakikita natin na hindi outstanding yung popularity ng mga nakikita nating mga kandidato. Halimbawa, mahal naman natin si Senator Bato, mahal naman natin si Senator Go, pero hindi natin nakikita na nag-breakaway sila. Oo, sobrang up there si BBM. Pero he needs a vice president. Particularly, he needs Sara because the presence of Sara is stabilizing. Magdadalawang isip talaga ang mag-aastang dayain siya uli, 'di ba? Yung mga ganyan, yung mag-aastang disqualification kung patagalin yan ng mga hukuman at lumabas yan later on, nakaupo na si BBM. Worst case scenario, di si Sara ang mag-a-ascend. 'Di ba? I don't really think just the idea of a vice president like Sara Duterte is enough to protect, I think, is enough to at least give the appearance na mapoprotektahan si BBM. Para daw love team, sabi ni Zand Sampang. Ito, sabi ni Alexander Mendoza, basta importante kahit sino at anong posisyon ang takbuhan nila, dalawa for sure, nag-usap na sila, kaya tayo, support lang tayo. BBM Sara, 2022, or Sara BBM. Ako, di ba mahal natin sila pareho. Pero ito, tama yung attitude ni Emer Escueta. Kabahan sila. Yes, look outwards. Let's not bicker among ourselves over who's going to occupy what position. Like I said, we only know that the possibility is there for Mayor Sara to run for a national position. Hindi natin alam kung anong posisyon yun. Pero tama, kabahan sila. Sabi ni Annabelle L. Padilla, maghahanda talaga ako pag nag-tandem sila. Ito pa. Diyos ko, hinahanda ko na yung kantsaw sa kabilang parlor talaga. Alam mo kung sino sa tingin ko isa sa mga bida dito? Si Senator Bato. Yeah.
siya yung ano feeling ko meron talagang nangyari dito. Kasi siya yung sure siya na magbabago ang isip ni Mayora. Kasi ako, I will go with the evidence. The evidence was that Mayor said she's not running. Diba? Ilang beses niyang inulit. And she said she's running for mayor of Davao City. Well, clearly something has caused her to change her mind. Diba? Ito yung maganda niyan. Unlike other candidates na kapag nagbago ng isip, kinakantsawan natin. Ito, we are hoping. uh, si Senator Bato daw ang spoiler. But yeah, it only makes him more lovable. Sobra. Mark Paul Bagsit says, pag pinatalsik si BBM, Sara ang naka-reserve. Then si future Senate President Digong naman magiging VP. Actually, hindi kailangan Senate President. Uulitin ko ha, constitutional lesson. Sa ating saligang batas, hindi po third in line, second in line ang Senate President kapag vice president ang nawala. In other words, may presidente nawala yung vice president. Kapag yung vice president ang nawala, the president gets to choose from either Congress or the Senate. Ganun po ang ginawa ni Madam Gloria. Nung presidente siya, nung naging presidente siya yung vice president. So, vacant yung position ng vice president, pinili niya si Senator Tito Ginggona. Pero, kung nasa legislature, tama, kung nasa legislature po si Presidente Digong, whether nasa Kongreso siya o nasa Senado, 'di ba? Hindi magiging komportable yung kabilang parlor. Sabi ni Ma'am Yoli, long time no see. Bakit? Di naman po ako nawala. Ito, sabi ni Marlene Avinante, ang saya mo, attorney, kasing saya ko. Ay, kasi hindi ako makatigil ng ngiti. Sorry. Nako, 'di ba? I mean, meron ba dito sa ating newsfeed na hindi masaya? Tinatanong ni Algo, is there really Marcos goal to help the Philippines? Para sa akin, there are many rumors but very few na evidence. And I once asked Senator Amy about it and she just rolled her eyes at me. Tagal na dyan. Even si BBM tinanong ko, ano po ba itong Marcos gold? Tapos tawa siya. Sabi niya, actually, tagal ko nang naririnig yan eh. So, yun. Ito sabi ni Joyce De Lunas, no worries, masaya din po kami. Alam mo kasi, in the previous instances, hindi ko pinapayagan yung sarili kong maging masaya. Kasi kinakabahan ako dahil anything can happen. Pero ito, with the withdrawal from the mayoralty race, meron akong ebidensya para maging masaya. Yes. Sabi ni my EB3, sarado na po yung kabilang parlor. Alam mo, ngayon lang ako papayag na tama, mag-all caps ka na because it expresses all our sentiments. Okay. Ilang beses din inulit ni Mayor Sara na hindi siya tatakbo sa pagka-presidente pero never niyang sinabi di siya tatakbo sa pagiging vice-presidente. Sabi ni Gabriela Lorenzana. Even then, hindi pa rin ako, kumbaga, regardless of all of these clues, all I'm going to say is that I will wait for the announcement. Ito sabi ni, totoo ba yan? Naku, Eric Samuel Alegato Sarmiento says, magpapalitsyon na po ako. Totoo ba yan? Hindi yan kinikwento ha, pinatitikim yan. Maraming salamat kay Ma'am Daisy Collis sa super sticker. Si Arafat Pukaan says, if Sara will run for VP together with BBM, magpapagawa na ako ng election-related ballers, banners, t-shirts, and cap. Let's go BBM Sara for a better Philippines. Yeah. So, para Merry Christmas colors talaga, 'di ba? Red and green. Oh, taray. So, mayroon magsasalita ngayon na di totoo si BBM, patay na daw yung totoo, pati si Madam Imelda daw yung news na. Alam niyo, tagal ng rumor na yan. Diyos ko, magpa-DNA testing pa sila. Siguro ko si BBM, anak
presidente. Kasi kung hindi naman talaga si BBM yan, bakit natatakot yung mga tao na patakbuhin siya? Sabi ni Buboy, malapit na ang bagong lipunan, mag-smoke na lang ako ng bacon, magpampakalma. Nako. Ito, sabi ni Kai, when you're happy and you know it, clap your hands. I am cautiously happy. Okay? Pwede ba yan? Pwede bang ganon? Cautiously happy. Para sa inyo kung maging VP si Mayor, what better position in cabinet ang pwede niyang hawakan? DILG because of her experience as mayor. Pwede ring DSWD because it gives her national exposure para pag tumakbo siya later on sa 2028 sa pagkapangulo, meron na siyang nakapag-networking na siya, nakakaikot siya, and every day is campaign day. Diba? National kasi yung scope. Well, I mean, national naman yung scope ng lahat ng buong gabinete. Pero it allows her to go around and to help people directly para hindi siya makalimutan. Do you believe BBM will give a shot sa unification sa opposition if he wins? Why would he unify the opposition? Magkaaway nga sila. 'Di ba? Remember, yung mga taong tinatawag nating opposition, sila yung nagfa-file ng disqualification sa kanya. What do you mean you give it a shot sa unification? And hindi naman siya opposition. Very welcome development nangyari. I'm also happy on how Mayora handled the Jeffy Tupas issue, pangit sa optics, hoping for more good news. Okay, so while we're at it, let's talk about that issue. Si Miss Jeffrey Tupas is the information officer of Davao City or was the information officer of Davao City. Nagka-raid kagabi dun sa isang party na inattendan niya. Although, ang balita is wala siya doon, nakaalis na siya over an hour before dun sa party nung ito ay ni-raid. Nag-offer siya immediately na mag-resign pero bago pa na nangyari yun, tinerminate na siya ng city government ng Davao bilang information officer nito. Kilala po natin ng personal si Miss Tupas at yun, masama ang loob na ko in particular because I think that he's a really good guy caught in bad circumstances. Ngayon pa man, naiintindihan din po natin na kailangan din umaksyon agad si Mayora so that there is no rumor or no image na kinakodel niya or nililigtas niya yung tao na malapit sa kanya who is now in a bad situation with the law. Okay? This is a criminal matter. As to whether actually involved si Ms. Tupas dyan or not, that remains to be seen. Although the initial reports indicate na wala naman siya dun sa party at the time of the raid. Gayunpaman, it doesn't look good for him, although there is no evidence of any criminal involvement on his part as of right now because we're only looking at preliminary reports. I think that both parties expected na ganito ang magiging action ng city government and Ms. Tupas is not the type of person who would complain that this is what happened. Okay? Sabi ni Victor Tadeo, gusto kong maging DILG si Mayora nang mapatino niya yung mga pulis at LGUs. I think, can you imagine si Mayora handling other mayors? Bongga yan. Ito, sabi ni Lorna, parang may clue ka na, gusto kong abangan yung reaction ni Madam Lenny Pig. Paghanda na nga yung well, baka mag-substitute siya dun sa sa tatakbo ng governor sa Naga. Ito, pag hindi galit at masaya si Attorney Trix, mas masarap pakinggan pag galit, ayaw magtagalog, duguno, sehe, mabuhay Pilipinas. Grabe kayo! Pwede naman ako mag-English dire-diretso, request nilang kahit hindi ako galit. Hindi ko malaman ang pakiramdam ko. Sabi ni Ma'am Sheila, sobrang saya naman ito. Lalaki live. Hirap huminga. Totoo yan. Ano kaya yung pakiramdam ni Sana All, Sabi ni
Long Correas Jr., pag nagtandem na si BBM at Ma'am Inday Sara, payo ko sa mga kalaban, wag na silang mag-effort, mangampanya. Sayang lang pagod nila. Ay, para sa akin, hindi. Go, mangampanya sila para sayang ang pera nila. Hindi nila magagamit manggulo dun sa bagong gobyerno. Sabi ni Mark Montemayor, I was late today but want to ask, is this good news? Mayor Inday with her candidacy for mayor. What does this lead to? Is it VP running mate of BBM? Well, it opens her up. We're not saying anything final. Pero nagiging bukas ang daan para makatakbo siya sa national position. Diba? Maraming salamat kay Ma'am Marlene BTV for your super sticker. Sabi ni Philip Ray Reid, naku, mas maging lutang si Lenny, kakaisip paano siya mananalo. Ako yun ang inaabangan ko. Of course, gusto natin natatakbo yung dalawang paborito natin. Gayun pa man, I'm looking forward to the Kantsawan. Ito, sabi ni Apple Pinoy in Switzerland, magpapalit ulit ng kulay ang mga pinklawan, magiging putlaan na dahil sa walang tulog na anemic na putlaan na si Daddy na pinklawan. Ay, ito sabi ni Sergio Sarsa, we feel the shared joy. Well, di ba? Ako, I keep telling everybody, I'm really, really cautious about this. I don't want my heart broken. Ayoko yung, alam niyo yung feeling na asang-asa ka na, tapos biglang, no. Aray ko, di ba? So, cautiously optimistic. Ulit. Sana lang wag mangialam ang CIA sa eleksyon natin sa 2022. Well, ganito po yun, no? Pagka masyadong marami o malaki, yung tipong groundswell of support talaga, mahirap po kahit makialam sila, hindi nga nila napigilan si Duterte. If Inday Sara actually runs for VP, I'm looking forward to how she'll roast Kiko, Soto, and Atienza. Oy, kayo naman. Iba yung asta na mayor at iba na yung asta na vice-presidente. I think that she will still remain the same feisty woman that she is, but probably a little more tempered because she will now be in charge of state functions, di ba? Or some state functions. Come say hi. Nilipat ko lahat ng pera sa kasi from your one. Di ba? Parang masaya din yata siya. If ever VP man si Inday Sara, gusto kong makita reaction ni Kiko ha at sabihin ng sana all. Ay, nako. Actually, nag-live lang tayo ngayon to express our cautious optimism. O, di ba? So, and in fact, dahil dito, ang feeling ko, mawawala na yung attention dun sa disqualification case ni BBM. Kasi ang ginagawa ng kabilang parlor is, they're trying to make it look bigger than it actually is. It's not that big. And in fact, it should be dismissed outright by the, bakit hinaharang yata ni Harry yung electric fan ko? Sandali Ouch! Yoshi! Nakaharang yung isang dog si Yoshi. Ang init naharangan ni Yoshi yung yung electric fan. Ayun. Sorry, maingay ba? Ayun. Ngayon pa man, Tony, magpapasalamat na ako kay Tatay Diggs Lodi Duterte sa maagang pamasko. Totoo yan because one way or another, all of them, maligayang Pasko, BBM, Sara, Senator Bongo, Senator Bato, and PRRD. Sang partido kanino po mag-sub si Mayor Sara? Most likely sa People's Reform Party ni Miriam Santiago kung sakasakali. Okay? Like I said, cautious optimism, hindi po tayo nagsasalita ng patapos. Anything can still happen. Mayor Sara can change her mind and say, ay naku, magpapahinga na lang ako. Or she might run for senator. Okay? At any rate, the way is open for her to run for a national position. So, naku, happiness is in the air. Marcos Duterte, bawal na ang tanga. Sabi Diyos ko. Sabi ni Chantal Lu. Ay, nagpadala siya ng super sticker. Maraming salamat.
Sabi ni Angelo C., paano na yung debate ni Lenny at Manny na purnada na, wala nang entertainment? Alam mo yung, in fact, yun nga yung iniisip ko baka lumakas lang ang loob ng ilang mga kandidato bilang presidente para tumakbo dahil nga may kaguluhan pa yung katandem ni BBM. So ngayon na medyo dahan-dahan na sumisikat ang bukang liwayway, ay andyan na yung bukang liwayway, galing naman kahit headphones ni pula. Oy, kung meron green, mag-green ako kayo talaga. Yan. Ito, sabi ni Ronel Bello, nag-PM po ako sa main account ni sa FB. Salamat po pala sa sagot sa tanong ko kanina. Good health and more coffee to come. Naks! Gawin na natin lechon. Loko lang. Lechon belly. Iniisip ko kaya, ano kaya yung ililibre ko sa mga taga DWIZ kung tuloy-tuloy na yung kaligayahan dito. Ako na nagpresenta sa mga kapitbahay kong Makaisko at Lenny na tapos na ang labanan. Sabi ko, ako na maglilinis ng tapat ng bahay niyo basta tanggapin niyo lang ang katotohanan na tapos na ang laban. Yung tigre at agila nagsanib, ewan ko na lang kung kakayanin mo yan. Grabe kayo. Ay, lilipad na ang agila. At kasama-kasama ang tigre ng, tama yan, di ba? Tiger yung kanyang sigil. Ang tigre ng ano ba yan? Kanluran ba? Tama, wait. I'm so bad at this. What is the opposite of sining? Silayan. Silayan, kanluran. Oh my gosh. Hilaga. Para tigre ng hilaga. At yung south ay timog. Okay? So, ang agila ng timog at ang tigre ng hilaga. Yan. Yan, hilaga. Sabi ni Going Avgeek by Ian, hindi ba to sutil party? Hindi pa. Yung sutil party will be after the announcement, Nax. Meanwhile, sabi ni Ma'am Josephine Santos sa Mercury Drugs, nagkakaubusan na ng pang-high blood pressure na gamot. Good afternoon, watching from Sydney. Sabi ni Ma'am Marian Olan, BBM Sara tandem is definitely a win-win for the Philippines. God forbid that something not too good happen to BBM, we'll still have Sara to look after us. I wish them both excellent health and a long, long life because we need them. Not na, parang ang selfish nun, pero kailangan talaga natin sila. Thank you kay Ma'am Renela Healy for your super sticker. And Nelson Suyaw, pati for your super sticker also. Sabi ni Mon, nawala stress ko, I'm drafting our school's innovation. Word of the day, cautious. I like it. Preserve our cautious expectations. Cautious joy, cautious jubilation. So, cautious optimism tayo for now. Diba? Ngiti lang muna tayo. Bukas yung halakhak. Sabi ni Ma'am Ying, ala na to, basag na ako, gawa na lang ako spicy papaya pickles para mabawasan yung happy stress. Oy, para at least yung stress happy, di ba? I can't wait. Di ako makahinga pa rin. Akala ko pag nalaman ko na the way is open for Mayor Inday to run for a national position, medyo makaka-relax lang ako ng konti, di ba? But no! Attorney, alam ko hindi ka makahinga na maayos nung nag-post si Madam Sara Duterte. Waiting sa next move din ako. O parang, kasi sabi ni Madam Inday, sabi ni Mayora, ito na lang po muna. Sabihin, may kasunod. Hindi na naman ako makahinga. Diyos ko. Inano pa ni Madam, tiningi-tingi pa yung announcement Pag natuloy ang BBM Sara, punta mo lang ibang candidate sa planet Pluto, baka doon may chance sila. Yan. Ako, it would be nice to see some of the candidates to withdraw and say, I plan to support. Nax, di ba? Super duper pogi points yon.
Raymond Lucana says, isipin niyo kung si BBM ang VP ni Duterte ngayon, sana mas smooth. Well, darating na yan kung BBM Sara o Sara BBM. Pero kahit si PRRD mag-isa, walang nagawa ng mga pinklawan. Totoo yun. But now we have a powerhouse duo, cautious optimism. If ever we will have a powerhouse duo, di ba, walang, how do you call this? Walang miron na na kung anik-anik yung mga pinagsasabi, yung mga tipong dapat ganito yung ginagawa sa COVID, dapat ganito, yung mga tipong yung, tignan niyo ako, namimigay ako ng kung ano-ano, na dinonate naman pala ng ibang tao sa akin, pero ako lang ang nagpapanggap na nanggaling sa akin. Walang ganun. Sabi ni Sean, yup, gracious face-saving exit para di loser ang dating. Di ba? Yung mga, bakit pa mag-aaksaya ng, let the next elections merely be a referendum on how the people want these candidates to occupy the highest positions in the land and so on. Parang kumbaga referendum na lang, formality of casting a vote. Kumakalat di umano sa Viber groups yung reservation ni PGMA sa Balisin para ma-finalize ang Sara for VP. Nabasa ko ito from a post ng Yellow Friend, nanginginig na po sila. Ito na nga ba yung sinasabi ko yung kantsawan ang hindi ko talaga. This is the best part of the day, yung magiging kantsawan. Ano preference nyo? Presidential Legal Counsel ni BBM, Presidential Spokesman o Cabinet Post? Sainthood ang preference ko. I want to be kumbaga, the official saint of the next administration. Yan. Sobra naman kayo para namang worthy. Hindi naman siguro. Meron lang tayo dito, tandaan nyo, tayo yung mga hampas lupa na powerful ang hampas lupa because we are all together. So, bakit natin ipagpapalit yon? Yung mga binoboto, sa atin ang gagaling yung power, yung mga binoto natin, sila lang po ang nag-exercise ng power na yun na binigay natin sa kanila. So, what does that mean? We're more powerful. Okay na ako dito. Diba? Saya. Hindi pa rin kasi sure win si Bongo kasi we're still waiting for BBM's VP. Malamang ang bobotohin ng mga maka-BBM kung sino ang VP niyang pipiliin. Ito yung tanong, may VP ba siya dun sa partido? At saka here, take a look at this. Why would it eventually why would it be necessary for Senator BG na magpahiwatig na hindi siya tatakbo, na baka mag-withdraw siya, di ba? Iiwas siya, di ba? Yan yung words niya. Bakit kailangan niyang sabihin yon? Kasi hindi maaaring mag-endorso ang Pangulo ng hindi niya kapartido. So kung wala siyang kapartido na tatakbo, mai-endorso niya yung mga yon. Nakikita niyo na kung ano dito. So, being valiant po si Senator BG dito. He is actually, kulit ng aso ko. 20 seconds, 2 seconds. Who's scratching at the door? Why are you there? No, where did you go? I thought you were here kanina pa. Hold on. Stay there. Yo, stay there. Sorry, hindi po si Harry yun. Other dog. Ayun. So, di ba, mahalaga yung endorsement pa rin ng presidente. So, if it doesn't go to PDP laban dahil wala silang kakandidato para sa presidente o vice-presidente, malayang makakapag-endorso yung Pangulo. Sorry, in English ko na naman yung mga aso ko, no? Sabi ni Lou Alvin Campos, sabog-sabog na sila. Sabi ni Monet Aragon, teleserye na itong BBM Sara Tandem. Uy, totoo yan. Every week merong mga sorpresa. Exciting bawat araw, bawat oras. Grabe, tutok galore ng mga netizens sa SOCMED. Lahat ng update at breaking news nasa SOCMED. Mainstream media, panis. Ay, nako. So, ngayon, pagka na-settle na yung issue ng kung sino man yung tatakbo dito sa ating mga, minamahal na manok.
next in our agenda, kasi after the 15th, sure na tayo sinong mga tatakbo para sa senador. Ayan, so consolidate na natin kung sino yung mga maaaring tumulong doon sa ating tandem, di ba? Sabi ni Doreen B, pa-shoutout attorney Lovely. Sino si Lovely? Exciting presidential and VP debates. Ay, oo, saya niyan. Can you imagine? Sara versus Tito Soto. Sino ba ang Sara versus Lito Atienza. O parehong naging mayor yan. Inday Sara versus sino ba vice ni Yorme? Willie Ong. Diba? Doc Willie and so on. Conversely, because like we're saying, it's always cautious optimism. What if it is BBM versus Lito Atienza? BBM versus Tito Soto. Nako, ang saya nito. Ito, sabi ni Ma'am Joanne, paubos na mga dahon na baka may nagtinda ng pito-pito dyan, naghahanap na talaga ng kalaban. Ay, katotoo yung mahiwagang envelope na nakapatong sa mesa nung meetup ni na BBM at Inday sa Cebu. Ang saya-saya. O, di ba? Sabi ni Ma'am June, kaya dapat po hindi lang si BBM at VP niya, if it's Sara, ang iboto natin, kundi pati mga senators na bibit-bitin nila. Yes, para ma-marginalize natin yung kabilang parlor. Oy, tandaan ninyo ha, ranking sa surveys, yung ilang mga trapo na ilang beses nang nag-return of the comeback. So, kailangan solid yung boto natin para dun sa sa mga senador na natutulong dun sa ating mahiwagang tandem, di ba? So, halimbawa, nasa slate ni BBM, Attorney Larry Gadon, di ba? Sino ba ang i-endorso ni Mayora? I'm sure mag-uusap din sila sino i-endorso nila para solid din yung boto natin dun sa mga iyon. Of course, Congressman Marcoleta, huwag kakalimutan. Paki-check nga po kung okay lang si TP kasi di pa nagpaparamdam. Baka nag-research o baka nasa klase kayo naman. Mardel Rosario says, can you give us your list? Opo, ipopost po natin yung list pero makikipag-usap muna tayo dun sa mga tumatakbo na senador. Baka may mga hidden merienda dyan sa mga yan. Kaya let's see, kausapin natin. Although, syempre, si Attorney Larry, kilala na natin, ang dali-dali i-endorso. Madali din i-endorso si Kong Marcoleta. Diba? So, pero what about the rest? Kausapin natin. Tingnan natin yung mga viewpoints nila, ano yung kanilang plataforma, and so on. Mas madali, syempre, tayo mag-solid kapag kilala natin sila at alam natin kung ano yung magiging plano nila. Thank you kay Rufino Lopez sa super chat, super sticker. Marlene BTV, maraming salamat din po. To sabi ni Jordan, Senator Piñol. Oy, maganda yan. Pero interview natin siya sa Karambola. Marami namang nauto si Oy. Huwag niyo namang awayin si Byron. Kasi papaniwala kayo lagi sa hula niya. Wala naman tutak. Marami na namang nauto ni... What are you talking about? Huwag naman po yung mga ganyan. Ano pa tayo, masaya pa tayo. Huwag naman tayo mangyanig. Watching from Kuwait, nag-stock up po ako ng pansit at hipon para long life ng 2 contenders. Bakit hipon? Sinong kilala nating hipon? Thank you kay Ruel Barayoga. Parang Nora at Tears so phenomenal ang live team ng BBM Sarang. Saya-saya natin. God bless. Pero totoo yun, yung characterization na palang teleserye itong nangyayari. Will they, won't they? Diba, nung umpisa, sure na sure. Tapos nagkahiwala yan. Tapos ang haba ng kalbaryo. Tapos dito rin pala magtatapos, di ba? Sabi ni Roger de la Fuente, lahat na yan ay strategy ni Digong, di siya papayag na mabalik ang dilawan.
Nasaktan ba masyado si Senator Go? Well, mukhang masama yung, hindi naman masama ang loob, nasasaktan po siya. Yun naman po ang sinabi yan. Ato, magsisili para na ba ang mga paru-paro ng PDP laban? Alright. Well, I don't think na may puwang dun sa mga circles ni na nung dalawa nating inaasam na kandidato. One of these days, the story really has to be told. What went on behind the scenes? Paano umabot ng ganito? Diba? Solid North and Solid South versus Solid West. Yan ang talagang natin, ang tingin natin. Wag na nating uratin or wag tayong makipag-away sa isa't isa at saka dun sa mga aligned naman dun sa ating cause, sa ating mga kandidato. Huwag na po natin pansinin yung mga ganyan, hindi na po siya mahalaga. Ang mahalaga sa ngayon is to maintain the solid support para dun sa ating inaasam na tandem. By the way, inaasam pa rin yung tandem na yan kasi like I said, cautious optimism tayo, wala pa pong kasiguruhan. Pero kung accurate yung sinasabi ni Senator Bongo, then in a few hours, malalaman na din po natin. Kaya hindi po ako magtatagal dito sa live natin. Wala po ba kayong katanungan pa? Aside from yung expressions of ecstatic happiness. Louis Doliga says, tanong ko lang sino ang kasubstitute sa Vice President ni Sara? Yung final ng PRP, hindi ko po nakita yung name eh. Oops. Check ko ha, may mga comments na nandito sa Ayan. In the meantime, anong sabi? Attorney, baka ma-appoint kayo? Hindi po hindi po kami ganun ka-close ha. Magkakakilala po kami. And I'm pretty sure they know me kasi may karambola. But I don't think na nandun sa levels na yon. Sigurado naman ako, yung mga kaibigan nila ang mas naaangkop na mapwesto. Kasi kailangan yung mga komportable sila dun sa mga tao na yon. Etong sino yung nagtatanong na sure na po ba? Ayun. Sabi ni Budong de Costo, sure na po ba? Hindi. Kaya nga sinasabi natin dito, cautious optimism. Kasi nung time na kandidato pa si Mayora para bilang alkalde ng Davao City, sure yun, hindi siya tatakbo kasi nag-file na siya ng certificate of candidacy niya. Ngayon, inurong niya yung certificate of candidacy, malaya na siya tumakbo for a national position. Now, what that national position is and who she's going to be running with, if any, hindi pa po tayo sigurado. Hintayin natin yung announcement na yan. Pero there's reason for us. At least ngayon, may ebidensya na tayong maging masaya. Uy, dinig ko na nasa ospital daw si Secretary Maynard Guevara. I hope it isn't true. Pero kung totoo man, we hope he gets well very soon. He's a very good cabinet secretary and my first impressions of him were completely wrong. Habang tumatagal, pabilib ako ng pabilib kay Sec Maynard on how he managed to steer the Department of Justice with, sanity, unlike in the previous administration, with adherence to the law, 'di ba? I hope Sec Maynard, get well soon po. What about her meeting in Sara to? Manny Villar. That's a big question. What is that for? A lot of the meetings were to get her to change her mind, if I am not mistaken. Again, this is purely my opinion. Please do not consider it gospel truth. For a time, most of the meetings were to convince her to change her mind and run. So, as to the specifics of other conversations, hindi pa tayo sure. Sabi ni Rebreb, ask ko, halimbawa nag-conceive si Ma'am Lenny ngayon, automatic na bang winner si PPM? Nag-conceive?
Nag-conceive? Nag-conceive? Conceive? Wait, no. Oh, concede. Concede, tama ba? Okay, okay. Kung concede yan, hindi po. Kasi marami pa pong ibang tumatakbo. Kala ko yung mabubuntis. Yung kung tatakbo si Inday Sara, please support na lang tayo for BBM and Inday Sara for the good of our nation. Love, love tayo, no hate. God bless. Yan. Hindi, yeah. Late ko na na-get. Sorry. Hindi ha. Grabe kayo. Hoy! Hindi ko sinasadya yan. Hindi. Tinatanong niya kung mag-concede si Madam Lenny, automatic ba na winner si BBM? Hindi po. Wala pong automatic winner dito. Kailangan pa rin tumakbo at iboto. Kasi may iba po pong mga tumatakbo. Mamayang gabi sa Talk to the People ni Tatay Digong, malalaman natin ang sagot. Sa sobrang excited ni Tatay Digong, masasabi niya yung totoo. Ay, hindi, alam nyo, yun yung yun yung nakakatuwa kay Presidente. Hirap siya to keep a secret. Except yung mga matitindi siguro mga state secrets, pero yung mga, sige, sabihin ko na nga, madudulas siya na, kaya ako lang gustong tumakbo ng Vice President, ayoko maging lame duck eh. Basta, attorney, magiging masaya na lang ako na si Mayora ay tatakbo sa national, but I have high hopes na VP siya, sabi ni JC Chits TV. Sabi ni Manuel Azucena, mahihimatay na sa stress ang 3%, attorney. If I know yung 3% na yan, mababawasan pa yan kasi may magbabalimbing. Sasabihin, hindi, iba naman si Sara sa tatay niya. Since puro withdrawals ang nangyayari ngayon, except kay Jim, grabe. Posible po pa mag-withdraw si Doc Willie Ong then run for the Senate. I really want him to be senator kahit nasa kabilang bakod siya. Pwede siyang mag-substitute. Diba? Pwede siyang mag-withdraw tapos mag-file ng substitution. Salamat kay Isirski sa super sticker. Ay, last 2 questions. Actually, halos walang questions. Puro expressions of happiness. Cautious optimism. Okay? Maraming galit ngayon na Paglinawan sa FB. Wala daw isang salita si Inday Sara. Yun nga, ina-anticipate ko na sasabihin nila yun. Walang isang salita. Fine. Bakit? Si Lenny ba meron? Sabi niya no, naghahanda siya na governor sa Naga. My heart goes to Senator Go. Still, run, Sara, run. If you were given a post, will you accept it? We love seeing you in SOCMED and live streaming, but we'll support your decision. Ganito po kasi yun. It's not likely. So, ganun lang po yun. Ang saya-saya naman natin dito sa SOCMED, di ba? Tsaka sa Karambola, sa Tambayan, and all that. Gaano ka violent o crazy kaya ang election ngayon? Ano kaya dapat natin i-expect? Well, I think we shouldn't expect violence because it might bring it about. It might become acceptable. People might think it's acceptable. It's not. I do expect a lot of kantsawan, especially online. We're very happy waiting for the final announcement, sabi ni G. Ferry. Sabi ni Botog, season landingin, kung si Sara walang isang salita, sasabihin nila, si Lenny napakadaming salita na niya mismo, di niya maalala. Uy, totoo yun. Wala naman po isang salita si Mama Lens, di niya po kaya yon, kailangan iyong ko. Ang vicious, grabe kayo. Mas malala pala kayo sa akin. I thought I was mean. Marie Claire Concepcion says, pag nanalo si na BBM Sara, kahit wala ng advisor. Grabe, may natamaan. Parang dalawa yung natamaan doon. Si Mayora, wala daw isang salita. Yung Paglawans, wala naman panlaban. Para sa akin, after the announcement, if ever there's an announcement confirming what we are imagining right now, let the kantsawan begin. Wala na akong magagawa. Inaantay ko live nyo nila Tipi at Katunying. Nagagawa. Exciting, di ba? So, eto,
Ah, paano kung mag-withdraw si Tulfo at mag-sub pagka-VP? Kaninong VP? Ito, sabi ni Viterbo Guevara, if the anticipated eventually happens, the Philippines is assured of 12 glorious years for us. BBM for 2022 and Carpio Duterte for 2028. Parang pagka nag-announce, sinasabi ko sa inyo, I guarantee yung una kong gagawin, hihinga ng malalim. Hindi ko pa magawa. Nancy Engolim says, hindi na ako bigo. Kasi noong mga nakaraan ay pakiramdam ko, inayaw na. Alam mo, oo, totoo yan. Alam niyo yung feeling ko, yung parang heartbroken, parang ni-reject ako. Feeling ko, ni-reject ako. Sabi nga, so, last na talaga. Full-time mother na si Ma'am Laylayan, Lenny Robredo. Ha. So, nothing wrong with being a full-time mom. 'Di ba? Masaya yun. Ako, gusto ko nga mag full-time lola eh. Sayo ko lang. Itong sabi si Sir Egay, sabi niya, dapat pinasok ni Yusek Epimaco Densing sa senatorial lineup instead of Butch Belhica. Wasak na papel. Bakit? Hindi ko na-gets yun. Hindi ko alam yung issue na yan. Ito, sabi ni Ren Naredo, gusto ko yung IQ bankruptcy. Ooh, intellectual bankruptcy. Mukhang nagho-hoard tayo ng popcorn. Ay, wag niyo akong uubusan ng popcorn. Sinasabi ko sa'yo, magkakasakitan tayo. Thank you kay Ma'am Jackie Nones. Sabi niya, it's a very nice day today. Good day sa inyong lahat. Okay, maraming salamat sa lahat ng na sumabay dito sa live na ito. Iintayin natin ang magiging announcement anytime soon. Bawal huminga sa Nagla-live na po si Katunying. Sobrang happy po siya at yun daw mahilig sa wedding pa daw. Pwede daw tayaan pero super tawa niya kasi lucky 9 daw. Oo, ano ngayon? 11 na. 11-9. Kabaliktaran ng 9-11. Parang 'di ba, kung malas ang 9-11. Anyway, maraming salamat. Sige, makinig naman tayo kay Katunying. Remember, cautious optimism. Hintayin natin yung magiging announcement. Gayon pa man, may ebidensya tayo para maging happy kahit konti. Kasi si Mayora, bitin-bitin yung announcement. Hindi siya tatakbo bilang Mayora ng Davao City, Mayor ng Davao City. Ang tatakbo po si Baste Duterte. Ang tatakbo po bilang Mayor ng Davao City. Behave. Maraming salamat. We'll see you. Pero kung may matinding announcement, asahan ninyo magla-live ako biglaan uli. Antabayanan yan mamaya. Kung madaling araw yan, ay nako, iintayin ko talaga yung magiging announcement. Pero kasi kung ako yung information officer, ako yung comms officer, i-announce ko bukas pa ng umaga, mga tanghali. Kasi ang deadline ng mga dyaryo 1:00 for the next day. Tapos tuloy-tuloy pa yan, mako-cover na ng evening news at saka balitang hali ng mga iba-ibang channels and so on. So, pero kung biased ako, sasabihin ko na lang, Madam, i-announce niyo na lang sa karambola. Di ba, ang saya nun. So, dun sa mga players, Senator Go, Senator Bato, Mayora Inday, former Senator BBM, and President PRRD, pakidalian po, hindi na po kami makahinga. Maraming salamat sa lahat at maraming salamat din dun sa mga sa dream team natin. We'll see you later, kung hindi bukas sa Karambola.